Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Tingnan po natin kung ano po ang mensahe ng second reading of the day. Yan. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating second reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin. Excited po ako kung ano ang ating makikita sa second reading of the day. Kamusta po kayong lahat? Pili na po tayo ng 20 cards. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ipit muna po natin to. Ito muna po natin lagay. Okay. Sa ngayon po, ikaw po ay kahit papaano ay nakakaahon-ahon na, no? Sa nakikita ko po ngayon, ikaw ay medyo mas maayos. There's joy, celebration that is waiting for you, happiness, joy, and success waiting for you, no? Pero siya po ay kabaliktaran ng mga pwedeng mangyari sa iyo, no? Meron po Wheel of Fortune in reverse. Sa nakikita ko po ay kabaliktaran ng nangyayari sa iyo, ang mga nangyayari sa kanya. As a matter of fact, meron po ditong nangyari na bigla ang karma, no? Or bigla ang kamalasan na hindi niya po ine-expect, no? Bigla ang matinding away na kung dati po ay pinagmamalaki niya po ng sobra-sobra yung mga, halimbawa, yung kanyang third party or kanyang mga ibang tao sa paligid niya. Ngayon po, sasabihin ko po sa iyo ang totoo, no? Ngayon po ay para po siyang napahiya, no, sa kanyang mga pinagmamalaki, para po siyang napahiya at hindi niya po alam kung ano po ang mukhang ihaharap niya po sa mga tao, no. Ngayon niya po naiisip, yun nga, no, lahat ng pag-aaruga mo sa kanya, lahat po ng kabutihan mo sa kanya, ngayon po ay para po siyang sinaksak at hirap na hirap, no. Ang tao pong ito ngayon ay hindi makakaharap sa mga tao. Nahihiya po siya or i-isolate or iiwas niya po yung sarili niya sa mga tao. Bakit po, no? Bakit niya iiwas? Kasi napahiya po siya na yung mga pinagmamalaki niya, hindi niya rin po akalain na mangyayari to, no? Actually, alam niya po sa sarili niya na ito po ay kapalit ng kanyang mga maling desisyon at ito po ay mga karma na inuusig po siya ng karma, no? Ang mga nangyayari po sa kanya ngayon ay siya na po ang nagsasabi ay matinding karma daw po o binalikan daw talaga siya ng tadhana, no? For some of you nawalan po, for some of you po, hindi ko po sinasabing sa lahat. For some of you nawalan po ito ng trabaho, for some of you biglaan po itong naghiwalay sa kanilang mga pinagmamalaking mga tao sa buhay nila, or
for some of you, ito po ay niloko din ng mga someone nila, no, na hindi po nila pwedeng maikwento, no, hindi po nila pwedeng ikwento yan sa mga tao na malalapit sa iyo, no. Hindi po nito sasabihin sa iyo kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi po nila ito sasabihin sa iyo, no, na ayaw po nilang makarating ito, itong mga nangyayaring ito, ayaw po nila yang makarating sa iyo, no. Sa totoo lang po, ang taong ito ay nakakaramdam ngayon ng matinding pagkapahiya, o talagang napahiya po siya. Hindi niya po ini-expect na yung isang bagay na nangyari sa iyo na pakiramdam niya po ay talagang karma siya, ay hindi niya po pwedeng sabihin sa iyo at hindi niya rin po pwedeng sabihin sa mga tao, no. Yan po ay isang bagay na ililihim na lang po niya, pero sabi ko po sa iyo, there will come a time na yan po ay mababalitaan at mababalitaan mo po. Ngayon po siya nagre-reflect sa kanyang buhay. Ngayon po siya nagre-reflect at ngayon po siya nakakaramdam ng pagkahina, self-pity, loss, grief, no? Kung ano po yung ginawa niya sa iyo, ay talagang hindi niya po ine-expect ito. Itong karma na ito na bigla na lang pong darating sa kanya. Hindi niya po in-expect na ganito kabilis yung balik ng tadhana sa kanya. At talagang sa nakikita ko po ay malaki po ang pagkapahiya nito sa sarili niya, no? Napahiya po talaga ito at wala po siyang magagawa kung hindi mapahiya po talaga, no? Sa nakikita ko po ay talagang hindi niya po alam ang kanyang gagawin, no? Sa totoo lang po, siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Napahiya kasi siya eh. Talagang, alam mo, dun lang po ako na sa kanya ngayon, hindi niya po ine-expect na mangyayari ito. Kumbaga sa lahat ng yabang niya, hindi niya po ine-expect na may mangyayaring balik sa kanya at hindi niya po ine-expect yung karma na to sa buhay niya, no? Talagang sa nakikita ko po ay talaga po siyang nakarma, no? Talaga pong nakaramdam siya ng hala, no? Bakit bigla siyang binalikan ng ganito? At sasabihin ko po sa iyo, matindi po, para po siyang hinubaran doon sa karmang nangyari sa kanya, ay talaga naman po napahiya ito sa mga tao sa paligid niya. No, hindi niya po alam kung hanggang kailan niya ito itatago, no, pero ayan, no, sobra po siyang pagkapahiya, nawalan po siya ng self-confidence, and talaga pong sa nakikita ko dito is very disorganized ang taong ito, no. Oh my God, nabunot ko rin po ang The Tower. So sinasabi ko nga po sa inyo na medyo matindi po ang pinagdadaanan ngayon ng taong ito na hindi niya po in-expect, no. Yun po yung mahirap eh, yung hindi niya po in-expect, no. Talaga pong yun ang mahirap. Kasi sa nakikita ko po, ang ganda ng akala niyang mangyayari sa buhay niya. Ngayon niya po nararamdaman yung unti-unting pagbagsak sa kanya ng tadhana, no. Hindi po niya talaga yan mararamdaman na mangyayari, no. So, nung biglang nangyari, shock po talaga siya. At dun ka po niya lalong nakumpara, no. Doon ka po niya nakumpara, napahiya po ito na yung pinili niyang tao, yung kanyang, wala pa pala po akong kandila, no. Kasi sabi ko, bakit parang may something, no. Oo, kanina pa po may nagsasabi yung kandila, hindi ko po talaga napansin. So yun nga po, no, hindi niya po inakala na mangyayari ito sa buhay niya. Kaya po, ayan, no, nung nangyari po yan sa buhay niya, ay nagulat po siya at lalo niya po ikaw nakumpara, no, nakumpara ka po niya talaga. Talaga pong sabi ko sa inyo, siya po ay nakaramdam ng pagkapahiya, hindi lang po sa iyo, sa mga tao sa paligid niya, kung hindi mostly po sa sarili niya po. Napahiya po siya talaga at hindi niya po in-expect ito. At talagang sa nakikita ko po talaga ay yung pagkagulat niya po sa kanyang pagkapahiya ay talagang very unexpected, no. Kaya ngayon po, wala siyang mailabas sa kanyang social media accounts. For those sa iba po sa inyo, ay tumigil po ito, no. Talagang hindi po, yung iba po ay
wala, deadma muna. Yung iba naman kunwari ay nagyayabang pa rin as if nothing is wrong. Pero yung nangyari pong yan, dyan ka po niya lalong nakumpara. No? Nakumpara ka po niya na talagang ikaw ay ibang-iba talaga. No? Yan po yung mga times na dati ay pinapangarap mo lang, no, na ma-realize niya, makita niya yung kaibahan mo. Ngayon po, nakikita na po niya yung kaibahan mo po talaga. No? And as a matter of fact, itong taong ito ay nakakaramdam ng matinding talagang isa lang po talaga yung word na nakikita ko po talaga sa nangyari sa kanyang karma, pagkapahiya po, no? Pagkapahiya po sa sarili niya, no? Parang ngayon napahiya ka, o ano ngayon, di ba? Parang ngayon po talaga niya nakita na, shit, napahiya ako. Parang gano'n. Sarili niya po talaga yung sinasabihan niya ng ganyan ngayon. At talagang sa nakikita ko po ay hindi po talaga tumatatahimik dahil sabi ko nga po sa inyo, sobra pong napahiya ito, no? At talagang wala po siyang mukhang maiaharap pag ito po ay nalaman na po ng mga tao, no? Talagang wala, no? Talagang ito pong pagkapahiya niya, ito po ay isa sa mga masasabi kong hustisya sa iyo, no? Kasi po napakaganda po nang binalikan siya talaga na hindi niya po inaakala, yung bang mayabang pa siya, yung bang ngayon ay hindi niya po alam na sa mga nangyari sa kanya na natukso siya, ito pala po ay magiging isang malupit na karma sa kanya, na ngayon ay bumalik sa kanya lahat ng mga sakit na ibinigay mo po, na ibinigay niya po sa iyo. Ngayon niya po naiisip yung pagmamahalan niyo dati na talagang solid at wagas ang pagsuporta niyo sa isa't isa. Kaya po ngayon, lahat po ng inisip niya, pinangarap niya, ay naging kabaliktaran ang dating sa kanya, no? Aray, no? Aray na aray po talaga, no? At kahit ano pong gawin nito ngayon, wala po, no, walang resulta. Kahit po anong pagyayabang niya ngayon, kahit po anong gawin niya, wala po, palpak po talaga lahat. Hay, ngayon po siya nakakaranas ng, nakakaranas po siya talaga ng pagkabagot, self-pity, pagpapanik, pero kinakalma niya lang po ang sarili niya, no? Ngayon ka po niya lalong naiisip, pero sabi ko po sa iyo, dinidisconnect niya muna po ang sarili niya sa iba. Kung nakikipagkita man po to sa mga iba niya pong kaibigan, sasabihin ko po sa iyo yung totoo. Kapag ito pong taong ito ay ito pong taong to, pag nakikipagkita sa iyo mga ibang tao, nakikipag-usap sa iyo mga ibang tao, mababanggit po yan one of these days. Pero ito po, sabi ko, siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, at siya po ang nagbigay sa kanya ng pagkapahiya at sakit. Yang kayabangan niya po ay bumalik po sa kanya ng siksik, liglig, at nag-uumapaw sa sobrang sama po ng pagkapahiya nito sa sarili niya. Okay, that is your second reading of today. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko kung ano man po ang nasa inyong mga saloobin, ano? At maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po na naka-resonate, can you please give me a like, comment down below, and click the bell. Always click the subscribe button and click the bell para lagi po kayong updated sa atin pong para lagi po kayong updated sa ating latest videos, no? Tulad po kahapon nung ako po ay sunod-sunod na nag-upload, ay talagang medyo marami po ang nahirapan. Hindi ko po alam kung bakit, kasi pag binuksan nyo naman po yung ating YouTube, makikita mo naman po, nandun po yung pagkasunod-sunod. So, I really hope na mapanood nyo po at makita nyo. Click nyo po talaga yung bell. Yun lang po talaga. And subscribe po kayo para po makita nyo po yung mga latest videos natin. Okay? So, maraming salamat po. I hope mapanood nyo muna po yung kahapon. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po. At talaga pong para naman po sa aking mga family, no, Lady Elena's family na
kinokontak ng ating scammer at hacker, please mag-ingat po kayo, no? Kayo po ay mag-ingat, at sa nakikita ko po ay napakalaki pong kalokohan itong pinagagagawa ng ating fake na Lady Elena, na kung saan siya ay nag-i-scam at nag-hack. So nilagay ko rin po ang mga detalye dyan bago po yung aking legit and official na FB and Messenger account. Okay? And para po sa inyo, aking mga solid, loyal, faithful na Lady Elena family, alam niyo po na I love you from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at ako po ay grateful sa inyong lahat ng suporta. Kaya ako po ay patuloy na magpapasalamat sa inyong lahat. And para naman po sa aking mga family na kayo po yun, ano, ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You wake up each day, you do 3 things that will make you happy. Forgive yourself, prioritize yourself, and be grateful, no? Dahil po tayo ay buhay pa, at tayo po ay may healthy body and mind. At ito po ay may chance pa po tayo na paguhin ang mga mali natin sa ating sarili. Tayo po ay bumawi sa ating mga maling desisyon. And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun nga po ang sabi ko sa inyo, lagi ko pong payo sa inyo yan, ha? Lahat po yan. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For the meantime, in third reading po, no, kayo po ay mag-relax at intayin nyo po ang aking third reading of the day, and kung may time pa po, tayo ay magbibigay ng bonus reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin, ano, na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao.
pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.